Tama-tama, pag-usapan po natin ang malapit po sa sikmura ni Juan de la Cruz, ang bigas. Wow. Bakit nga ba patuloy na tumataas ang presyo po ng bigas, lalo po dito sa Metro Manila? Alamin po natin kung bakit nga ba. Nasa kabilang linya po natin ang National Manager po ng Federation of Free Farmers, si Ginoong Raul Montemayor. Magandang umaga po, Sir Raul. Welcome po muli sa DWIZ LO Channel 23. Drew Nasino po at John Ibanez. Morning po, sir. Yes, good morning, John and Drew. Magandang umaga rin sa lahat ng nakikinig. Po, salamat po sa inyo pong pagpapaunlak sa amin dito sa Impilan, Sir Raul. Sir, hindi po namin hindi maintindihan ng ating mga kababayan, no? Nagtataka sila bakit naputol tuloy na. Sige, balikan natin si Sir Raul Montemayor. Maraming nagtataka kasi. Yan. Opo. Sir? Opo, Sir Raul? Yes. Napuputol. Medyo putol-putol yung kwan. Nandito kasi ako sa Pampanga eh. Alright. Opo. Okay lang. Medyo let's try na lang. Po. Sir, hindi po mabatid ng ating po mga kababayan ano nga ho ba talaga ang tunay na dahilan kung bakit tumataas pa rin po ang presyo ng bigas. Though may supply naman ho, 'di ba? May sapat naman ho tayong supply. Bakit nga ho ba ganoon? May supply siya pero palagay ko medyo manipis eh. No? Mhm. Kasi maalala natin, nag-import ban tayo ng October, November, December, 3 buwan. Mga almost 1 million tons of imports ang hindi nakapasok, equivalent to mga 1 buwang supply natin o kakainin. No? So pagdating ng January, medyo maliit yung stock natin. Hindi naman tayo naubusan pero manipis siya compared sa previous years. Mhm. Kaya nagkakaroon ng konting agawan sa stock. Mhm. So it's basically a supply, no? Tumataas yung presyo dahil medyo manipis yung supply. Although pagdating ng January, binuksan na naman nila yung pag-aangkat. Kaya lang, hindi naman ganyang kabilis papasok yan dahil hindi rin kaya ng mga peer natin yung masyadong malaking volume. So hindi kaagad pumapasok yung import. Kaya nagkakaroon ng konting tightness sa supply sa merkado. Alright. Mayor, talaga bang masasabi natin na umaasa at kailangan tayong umasa sa importasyon ng bigas? Though tayo isang agricultural country, Montemayor? Well, no choice tayo, no? Nung 2019, nung pinasa yung RTL, ang inaangkat natin, mga 10% lang ng requirement natin eh. Ngayon, ang inaangkat natin, 25 to 30% na. So, lalo tayo nagiging palaasa sa imports. Wala tayong choice kundi umangkat. Of course, sinubukan ng gobyerno mag-import ban para daw pataasin yung presyo ng palay dahil sumadsad. Actually, it did not work. No? Kasi during the harvest time na mayroong ban, hindi naman tumaas ang presyo ng palay dahil napakarami pa rin yung imported sa merkado. Yung nga lang, naubos na siya. So pagdating ng 2026, konti na lang ang naiwan. Kaya tumataas ang presyo. Alright. So para bang yung sinasabi ng ilang eksperto na tanggapin na natin ang katotohanan na taon-taon tayo mag-i-import, Mr. Montemayor? Dapat hindi eh. Kaya naman natin paramihin yung ani natin. Kaya sinasabi rin namin sa Department of Agriculture, reviewin nga nyo yung mga programa nyo dahil bilyon-bilyon din yung nilalagak nyo para sa sektor. Bakit lalo tayong umaasa sa importation? Hindi makahabol yung local production sa pangangailangan natin. Baka may problema dyan sa mga programa ninyo. Bakit hindi siya tumatalab? Baka po meron kayong alam na hindi alam ng gobyerno, in particular ng Department of Agriculture, Montemayor. Well, i-share sa kanila. Nandito nga ako sa Pampanga dahil merong parang evaluation at saka planning meeting ang DA tungkol sa rice program. So sinabi ko sa kanila na kung hindi natin babaguhin yung mga programa natin, how can we expect different results? No?
Mhm. Ang style kong minsan kung ano yung ginawa last year, uulitin na naman, dadagdagan lang yung pondo, and then gano'n na naman ang resulta. No? It's not a matter of increasing the budget, pero spending the money in the right programs, in the right way. O yun nga po itatanong kong kasunod with your indulgence, Kuyang Drew, mga kabalitaan, kabalitaktakan. Tama po ba yung pinaglalaanan ng pondo ng proyekto? Well, the results show na there is a problem. Kasi hindi umuusad yung ating production, Mhm. yung yield, yung ilang tonelada ang inaani bawat ektarya, hindi rin nag-i-improve. Bahagya lang, konting-konti, no? So, there is a problem na mukhang hindi tumatalab yung programa eh. Ano yung problema, Ginoong Pagdating- Montemayor? Saan tayo nagkakaproblema doon? Sabi ko kahapon na hindi kasi site specific yung mga programa ng DA. Parang dikahon. Okay, meron tayong makinarya, meron tayong seeds, meron tayong fertilizer, o bawat region, ilan ang gusto ninyo, no? Kahit hindi nila kailangan yon, iba ang kailangan nila, yun ang pipiliin nila dahil yun ang may budget, no? Mhm. Parang flood control din eh, no? Mhm. Wala kang may budget dito sa taas o humingi ka, no? Pero yung paggagamitan mo, pwedeng hindi yun akma dun sa pangangailangan ng lugar mo dahil yung pangangailangan ng lugar mo wala naman dun sa budget. Mhm. Right? Posibleng po may ba- ganyang problema. Tama rin po Oo. ba, Ginoong Montemayor, yung mungkahi ng isa sa mga nakausap natin, Kuyang Drew, na siguro panahon na yung mga opisyal ng Department of Agriculture na lumabas sa kanilang de-air condition na Dekahon, kwarto sinasabi dekahon sila eh. at hayaan yung maputikan ng inyong mga sapatos at mga paa para malaman nyo yung tunay na problema sa field. Tama po ba? Kailangan lalo- hands-on. Lalo na yung mga nasa head office, no? Aha. Yung nasa region, kahit pa paano makakatapak sa putik yung mga yan dahil lalapitan sila ng mga magsasaka. Mm. Pero yung nandito sa Manila, nagdidepende lang sila sa mga report. Hindi natin alam kung totoo yung nire-report. So medyo limited yung kanilang understanding kung ano nangyayari. No? Di rin So, po kaya isa yun, no? problema, Ginoong Montemayor, yung kakulangan na rin sa mga rice field, yung taniman mismo ng palay, sir? Lumalabas sa datos ng PSA, hindi naman masyadong bumababa yung harvest. Ang tawag nila harvested area, no? Kasi yung isang ektarya pwedeng 2 beses mong anihan yan sa isang taon, no? Bumababa siya ng konti pero not very significant. Although dito sa first quarter ng 2026 nag-report ang PSA na baka bumaba ang ani natin sa first quarter ng 5% dahil sa mas konti ang nagtanim. Mhm. No. Dahil palagay ko dahil yan sa pagbagsak ng presyo ng palay last year. No. Marami ang nawalan ng gana na magtanim. So ang result is less production this year. Mhm. Dadami na naman ang ating importation. Yun lang, opo. Kaya Kaya nagagawa na lang ng paraang idahilan yung kakapusan ng supply para makapag-import. Tsaka, opo. Sir, Sir Raul, kahit paano ba napababa natin, kahit konti man lang yung production cost po sa palay? Meron ba, may improvement ba tayo doon, Sir Raul? sa PSA data, wala. Nagmahal pa nga dahil nagmahal yung abono, although namimigay yung gobyerno ng binhi, mga fertilizer, etc., Mhm. hindi rin masyadong tumataas yung yield. No? Kasi yung yield mo, yung ilan yung inaani mo per hektar, kung malaki yung ani mo at yung gastos mo ay ganun pa rin, then bababa yung cost to produce 1 kilo. No, yun ang tawag nila yung productivity, no? Pag lumaki yung yield mo, yung gastos mo pwede mong ibahagi doon sa maraming yield, Mhm. bababa yung cost of production mo, no? Lumalabas sa data ng PSA, hindi nangyayari, tumataas pa nga no? Kaya again, there is a problem. Bakit ganun? Mm. Isa pa And, problema, Mr. Montemayor, ewan ko na hanggang ngayon yata patuloy na binabarat yung mga lokal na magsasaka natin. Well, kung minsan unfair din sa mga traders yung ganong
kuan dahil yung trader bibili ng palay sa magsasaka, Mm. gigilingin niya tapos ibibenta niya sa merkado. Kung pagdating niya sa merkado na makakasalubong niya yung napakamurang imported, malulugi siya. No? Mm. So siyempre yung trader hindi na magpapalugi yon, bibili siya sa farmers ng palay sa presyo na pagdating sa merkado ng bigas, kikita siya. No? Mhm. So in the end, yung farmer yung sasalo ng problema ng too much imports or very cheap imports. Mhm. Ang epekto niyan, bagsak ang presyo ng palay, Opo. walang ganan magtanim, tapos ang taas pa ng cost of production niya. So kung bumagsak ang presyo ng palay, lalong lalaki yung lugi niya. Alright. Ngayon So, ko lang po naalala with your indulgence, Kuyang Drew. May kakilala po ba kayo, Ginoong Montemayor, na magsasakang mayaman? Meron din naman. Oh, May kala mga ko talagang... Yeah, yun ang gusto namin. Meron marinig. din naman pala. Meron naman. Oo, pero- Oo. Pero yung mga ganyang magsasaka, yung sabihin natin, mahaba yung PC nila eh. Mhm. Kasi pwedeng bagyuhin sila, pwedeng pestihin. Mhm. Pero marami silang may mga savings sila, may ibang mga pagkakakitaan, nakakabangon sila. No? At during good years, nakakabawi. Pero yung ordinary na magsasaka, kapit patalim yan. No? Isang bagyo lang, wash out siya. Mhm. Wala. O hindi siya makakabayad ng utang, lubog sa utang. No? Ang hirap bumangon. Karamihan ng magsasaka ganun. Nakalimutan ko nga pala yung nasa harapan ko nga pala isang Oy, hindi hindi naman. ordinaryong Grabe magsasaka ka pala naman. ito. Hindi na, wala na. Kasendero nga pala ito nasa harapan. Wala na nga, hindi na nga rin eh. Hindi, sibuyas kami. Hindi na rin kami Tama, napaamin ka tuloy. Anyway, so pero anong even- pinakamaganda, oo. Sir Montemayor, na talagang urgently at saka mabilisang hakbang ng pamahalaan tungkol dito? Well, itong nangyayari ngayon na pagsipa ng presyo ng bigas, although tight yung supply, ang balita namin tumaas siya ng almost 5 pesos per kilo sa palengke. That's too much. No? Kasi maalala natin, yung palay na umiikot ngayon sa merkado, binili yan last season Mhm. sa napakamurang presyo. Umiiyak nga yung mga magsasaka nun eh. So bakit ang taas ngayon? No? And then yung dumadating na imported, tinignan namin yung international price ng imports. Hindi naman nagbago compared sa last year. No? Mhm. At hindi naman tinaasan yung taripa. No? So, itong tight supply, posibleng pinagsasamantalahan ng ibang tao para pataasin ng presyo. Siguro may konting holding, may Mhm. konting profiteering. No? At sumasabay lahat. Pati yung trader na namili ng palay na mura sa magsasaka, nakita niya, tumataas yung presyo ng imported ng 5 pesos. Bakit hindi rin niya taasan yung presyo niya ng 5? So, jackpot siya. No? Mhm. Kawawa ang mamimili. Tao So, pang may tutulong doon ang yung mga pwedeng- ganyan. O, Tao pa yun ba ang dapat siguro aksyonan ng gobyerno ngayon na kasi meron yung batas yung economic sabotage law. Opo, yan. Yun. Pwede nilang habulin yung mga nagsasamantala pero up to now wala naman masyadong maliwanag na hakbang. Sabihin nila, don't worry, sapat ang supply Po. sapat ka pero nagmamahal. No? So, Pero tututukan naman na kailangan- daw ng DA po yan, Sir Raul. Yan pong sinasabing price manipulation. Oo. Gumagawa na daw po ng hakbang ang DA. well, madaling tumutok Pero sinong nahuli? May nahuli ba? Yan. Ano At saka sabihin sa social media? Uli pero hindi kulong. bumababa. Huli pero hindi kulong, no? At saka kahit ano man ang gawin nila, ang sukatan kung effective ay kung bumaba ang presyo. Yeah. Di ba? Bakit hindi pa rin, no? So, madali naman hanapin yan kasi kunyari yung importers, pag nagpasok yan ng bigas, meron silang declared value niyan sa customs. So, alam natin magkano nila binili yan at pinarating dito sa Manila, no? And ang kutob namin, yung cost nila to bring it to Manila is only 35 pesos per kilo. Aha. Pero naibibenta nila ng 50. Ngayon, mula doon sa importer, pinasa sa wholesaler, baka may ahente pa hanggang dumating sa retailer. Middleman pa. Kailangan tumbukin nila sino dyan yung nagsasamantala doon sa hindi lang retailer kasi kung minsan
Kung minsan yung retailer wala siyang magagawa dahil pinasa sa kanya ng mahal. Ganun talaga. Yung Oo. dinadahilan nila kasi binasa lang sa amin niya eh. So dapat i-validate nun. Sino yung nagsamantala bago dumating yung bigas sa retailer? Yun ang tuligsain. No? Huwag yung tinututukan pero hindi nila alam sino yung tututukan. No? Alright. So sana no kasi again ang concern namin bilang magsasaka pag tumataas na ganito yung bigas, yung presyo ng bigas, sasabihin naman ng gobyerno, kailangan luwagan natin yung import, kailangan Yun babaan lang. natin yung tariff, Opo. no? O bagsak na naman ang presyo ng palay. Kawawa Ayun. na naman ang farmer diyan. Opo, Sir Dahil Raul, baka sa meron pa ho kayo mga kapabayaan. karagdagan pang payo o kaya panawagan po sa ating po mga kababayan, lalo po sa mga taga Department of Agriculture. Well, dito nga, mabuti naman iniimbita kami sa ganitong mga evaluation nila dito sa Pampanga. Although medyo critical kami sa kanila, nakikinig naman sila, no? So, kung minsan matagal sila makaintindi sa sinasabi namin, pero tuloy lang kami sa aming pag-a-advise sa kanila and hopefully magtulungan kami para malutas yung mga problema, lalo na for the farmers. Alright, marami pong salamat, Sir Raul, sa Salamat. inyong pong oras. Magandang umaga po. Ingat po kayo at Good morning. good luck po sa inyo dyan. Good luck po. Ingat po, sir. Thank you. Good morning. Thank you. Thank you. Morning. Salamat si Ginoong Raul Montemayor, ang National Manager po ng Federation of Free Farmers.